Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rachel Magno, ang inyong tagapagpakitang turo sa araw na ito. Pero bago tayo magsimula, ay tinatawag ko si April upang pangunahan tayo ng isang panalangin. Sandaling manahimik at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo po kami ng bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa kinabukasan. Amen. Muli, binabati ko kayo ng isang mapagpalang umaga na naway bago tayo magsimula sa ating klase ay siguraduhin nasa maayos kayong kalagayan upang makinig sa ating talakayan. Para sa inyong attendance ay ikomento lamang ang inyong pangalan sa kahon ng komento ng videong ito. Kung ganon, sino ang makakapagsabi sa inyo ng huli nating talakayan? Uri ng plagiarism o pangongopya. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Ngunit bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay nais ko munang maglaro tayo upang sa ganon ay magising ang inyong mga natutulog na diwa. At ito rin ang inyong magsisilbing unang gawain. At ito ay pinamagatang Connect to Express. Jercel, maari bang pakibasa ang panuto? Panuto, Connect to Express. Pag-ugnayin ang mga larawan upang mabuo ang lihim na mensahe na siyang magiging paksa natin. Base sa inyong nabuo, ano kaya ang magiging paksa natin sa araw na ito? Jolly, maaari bang pakibahagi sa aming lahat ang iyong kasagutan? Ma'am, metodo ng pananaliksik. Mahusay! Tama ang iyong kasagutan. Ang ating magiging paksa sa araw na ito na ating pag-aaralan ay patungkol sa metodo ng pananaliksik. Dahil alam na ninyo ang ating magiging paksa, ay sisimulan na natin ang ating talakayan. Kung ganoon, ay simulan muna natin sa pag-alam kung ano nga ba ang metodolohiya. Jercel, pakibasa ang metodolohiya. Metodolohiya. Ang metodolohiya ay tumutukoy sa sistematikong paglutas ng mga suliranin, tanong, layunin ng pananaliksik o mga paraan na ginagamit sa pagtitipon at pagsusuri ng mga datos o impormasyon. Maraming salamat. Karagdagan sa metodolohiya, ito rin ay isang estratehiya o pamamaraan na ginagamit ng mga mananaliksik upang mapatunayan at maipakita ang kanilang suliranin sa kanilang pag-aaral. Batid kong maliwanag na sa inyo ang metodolohiya, kung ganon ay alamin naman natin ang metodo ng pananaliksik. Grace, maaari bang pakibasa kung ano nga ba ang metodo ng pananaliksik? Metodo ng pananaliksik ay tumutukoy sa mga tsak na teknik na magtitipon at pagsusuri ng mga datos upang makabuo ng mga konklusyong mapanindigan. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng pananaliksik na kailangang itakda sa pasimula pa lamang ng pag-iisip ng paksa. Maraming salamat. Kung ganon, para sa iyong sariling pagpapakahulugan, ano nga para sa iyo ang metodo ng pananaliksik? Ma'am, ito po ay isang spesipikong teknik, estratehiya, kasangkapan sa pagpili, pangangalap at pagtataya ng impormasyon o datos na nakabatay sa kahingaan ng disiplina o area ng pag-aaral. Mahusay na kasagutan. Alam niyo bang maraming metodo ng pananaliksik? Narito ang 15 metodo ng pananaliksik. Pakibasa ang una, April. Etnografiya ay nakasandig sa malapitan, personal na karanasan at posibleng partisipasyon.
Hindi lamang obserbasyon ng mga mananaliksik. Sa karaniwan, nagsasagawa ng pag-aaral sa mga pangkat na multidisciplinary. Maraming salamat. Pero para sa iyo, ano nga ba ang etnografiya bilang metodo ng pananaliksik? Ma'am, nagsasagawa ang etnograpikong metodo sa pamamagitan ng immersyon o aktwal na pakikipamuhay ng mananaliksik sa lipunang kanyang nais pag-aralan. Mahusay. Tama ang iyong kasagutan. Karagdagan, sa pamamagitan ng pakikipamuhay ay nagiging kaisa ka mismo sa pag-aaral at nagkakaroon ang mga mananaliksik ng masusing obserbasyon sa mga tao at ang mga prosesong kasangkot. Sara, maaari bang pakibasa ang susunod na metodo ng pananaliksik? Deskriptibo o palarawan. Tumutukoy ito sa deskriptibo o palarawang paglalahad ng katangian ng isang tao, grupo, sitwasyon, bagay, pinominon, at iba pa na sinusuri o pinag-aaralan. Maraming salamat. Ngunit para sa iyo, ano nga ba ang deskriptibo bilang metodo ng pananaliksik? Ito ang nakitang magiging mabisa sa pag-aaral at pagkalap ng impormasyon upang mas maging epektibo ang pananaliksik. Mahusay. Kung kaya't ito ang kadalasang ginagamit ng mga mananaliksik. April, maaari bang pakibasa ang susunod na metodo? Pag-oobserba, pakikipamuhay at participant observation. Ang pagmamasid ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagtala ng mga makabuluhang pagmamasid ng mananaliksik sa mga pinapaksa ng pananaliksik sa natural na kapaligiran o setting ng kanyang buhay o trabaho. Maraming salamat. Tama, ginagamit ito ng mga mananaliksik upang makatala ng mga impormasyon at lubos na mapagtibay palalo ang kanilang ginagawang pag-aaral sa isang pangkat. Senshi, maaari bang pakibasa ang kwentong buhay? Kwentong buhay, malikhaing pagsasalaysay ng talambuhay o bahagi ng talambuhay ng isang tao o pangkat ng mga tao na paksa ng pananaliksik. Maraming salamat. Ngunit para sa iyo, ano nga ba Kwentong buhay. bilang metodo ng pananaliksik? Ma'am, dahil karaniwang binibigyang diin sa kwentong buhay ang pangkalahatang sitwasyon ng nagsasalaysay, ang kanyang mga hinaing, pangarap, suliranin, ang kanyang pang-araw-araw na buhay na makabuluhan sa konteksto ng pananaliksik. Magaling, mahusay na kasagutan. Sapagkat dito inilalarawan at isinusulat ng mananaliksik ang buhay at pinagdadaanan ng isa o higit pang individual. Tisa, maaari bang pakibasa ang susunod? Pag-interview, focus group discussion, at pagtatanong-tanong. Ito ay tumutukoy sa pagtatanong sa mga mismong taong may paksa ng pananaliksik o kaya sa mga taong eksperto rito. Ito ay maaaring structured or non-structured. Maraming salamat. Pero para sa iyo, ano nga ba ang pag-i-interview, focus group discussion at pagtatanong bilang metodo? Para po sa akin, ma'am, isinasagawa ito upang higit na maging magaan at maayos ang impormasyon gamit ang interview. Mahusay, sapagkat karaniwang nakapagpapahayag ng saloobin ang mga tao kung sila ay tatanungin o di kaya i-interviewin. Ngunit sa focus group discussion ay dalawa o higit pa ang pwedeng kapanayamin. Rochelle, maaari bang pakibasa ang susunod? Video documentation. Ang dokumentasyon sa pamamagitan ng video ay sinasagawa sa pagre-record ng mga imahe at tunog gamit ang video recorder. Maraming salamat. Pero para sa'yo, ano nga ba ang video documentation bilang metodo? Ma'am, karaniwang ginagamit ito sa pagtatala ng mahahalagang pangyayari sa kasaysayan.
Mahusay. Maari rin itong lapatan ng pagsasalaysay o narration at musika. Jenny Lou, maari bang pakibasa ang komparatibo? Komparatibo. Tumutukoy sa palarawang paghahambing o pagkukumpara sa mga pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang tao, grupo, sitwasyon, bagay, pinominon at iba pa. Maraming salamat. Malinaw naman na ginagamit ito upang mapaghambing ang dalawang variable na pinag-aaralan upang matukoy ang pagkakaiba at pagkakatulad ng paksang pinag-aaralan. Jericho, maari bang pakibasa ang case study? Tumutukoy sa detalyadong paglalarawan sa sitwasyon ng isang tao, bagay, lugar, pangyayari, phenomenon at iba pa, bilang potensyal na lansaran ng mga susunod pang pag-aaral sa mga kahawig na kaso. Maraming salamat. Karagdagan, ang case study ay isang metodo sa pananaliksik na mailalarawan sa pamamagitan ng pag-aaral sa napapanahong kaso o mga kaso sa tunay na buhay. Kayla, maaari bang pakibasa ang susunod? Action research, ito ay pananaliksik na nakatuon sa paglutas ng espesipikong suliranin sa loob ng silid-aralan o kaya't kaugnay ng proseso ng pagkatuto sa isang partikular. Maraming salamat. Para sa iyo, ano ang action research bilang metodo ng pananaliksik? Ma'am, para sa akin, sa ganitong uri ng pananaliksik, kalimitahang kabahagi ang mga mananaliksik sa paksang pinag-aralan. Magaling! Mahusay na kasagutan. Karagdagan, ito rin ay isang sistematikong pag-iimbestiga upang makahanap ng solusyon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Michael, maaari bang pakibasa ang susunod? Historical. Ito ay nakatuon sa pagtukoy sa pinagmulan, kasaysayan, mga makabuluhang pangyayari kaugnay ng isang phenomenon, programa, proyekto, patakaran at iba pa. Kasaysayang pasalita o oral history. Maraming salamat. Sa madaling salita, ito ay pag-aaral sa nakaraan tulad ng pangyayari, tao, lugar, wika at iba pa. Jelly-Ann, maaari bang pakibasa ang susunod na metodo? Experimental, pananaliksik na nakatuon sa pag-e-eksperimento o proseso ng paghahambing sa resulta ng pagmanipula sa isang variable na kasangkot ang dalawang grupo o mga subject ng pananaliksik, controlled variable o group, uncontrolled variable. Maraming salamat. Para sa iyo, ano ang experimental na metodo ng pananaliksik? Ma'am, sa experimental na pag-aaral, ang mananaliksik ay nakakamanipula kahit na isang malayang variable na kontrol ang iba pang may kaugnayang variable at sinusuri ang epekto sa isa o higit pa na di malayang variable. Magaling! Tama ang iyong kasagutan. Kumbaga, nagpapaliwanag ito sa kinahinatnan, sanhi at bunga batay sa salik o variable na ginagamit sa disenyo ng pananaliksik. Margie, maaring pakibasa ang susunod na metodo? Pagtukoy sa sanhi at bunga, pananaliksik na nakatuon sa pagtukoy ng mga sanhi at bunga ng isang pangyayari, phenomenon, programa o proyekto, patakaran at iba pa. Maraming salamat. Kung baga ginagamit ito ng isang mananaliksik upang matukoy ang pinagmulan ng problema at kung ano ang naging epekto nito nang sa ganon ay alam nila ang gagawin nilang solusyon. Gary, maaring pakibasa ang susunod na metodo? Review ng kaugnay na literatura. Tumutukoy ito sa pagkalap at pagsusuri sa impormasyon hinggil sa paksa ng pananaliksik mula sa mga umiiral na sanggunian at pananaliksik. Pero para sa iyo,
Ano ang review na kaugnay na literatura bilang metodo? Ma'am, ganitong uri ng pananaliksik. Ibinubuod ang mga impormasyong nakalap ng mga sinuring pananaliksik. Mahusay na kasagutan. Pero alam nyo rin bang dito inilalahat ang ilang bagay na maaring saliksikin, sapagkat hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ng mga mananaliksik. Jolly, maaari bang pakibasa ang pagsasagawa ng survey? Pagsasagawa ng survey, isinasagawa sa pamamagitan ng pagpapasagot ng talatanungan o questionnaire sa mga taong makapagbibigay ng saloobin, opinyon, o impormasyon hingil sa paksa ng pananaliksik. Maraming salamat! Alam nyo bang ang survey ay epektibong gamitin sa isang malaking pangkat na hindi magagawang kapanayamin sa pamamagitan ng focus group discussion? Rico, maaari bang pakibasa ang panghuling metodo? SWOT analysis. Tumutukoy ito sa pagsuri sa kalakasan o strengths at kahinaan o weaknesses ng isang programa, plano at mga oportunidad o opportunities o bagay na makatutulong sa implementasyon at mga banta o threat o bagay na maaaring makahadlang sa implementasyon ng programa o plano. Maraming salamat! Ngunit para sa iyo, ano ang SWOT analysis bilang metodo ng pananaliksik? Ma'am, sapagkat isa ito sa epektibong pagtatasa sa negosyo sa mga katangian ng kalakal at pananaliksik ng mga opinyon ng mamimili. Tumpak! Tama ang iyong kasagutan. Karagdagan, ang SWOT analysis ay kadalasang ginagamit sa pagpaplano at paghahanap ng solusyon sa pagpapaunlad ng negosyo. Kumbaga, ito ay pangmerkadong pananaliksik. At ayun nga ang 15 metodo ng pananaliksik. Kung talagang nakinig kayo sa ating talakayan, ay may ipapagawa ako sa inyo. Sa pangalawang gawaing ito, ay matitiyak ko kung sino ang nakinig sa ating talakayan. Edmalyn, maaari bang pakibasa ang panuto? Panuto, pumili kayo ng 5 metodo ng pananaliksik at ipaliwanag ito mula sa inyong sariling pagkakaintindi o pagpapaliwanag. Maraming salamat! Ang inyong mga kasagutan ay pakilagay na lamang sa kahon ng komento ng videong ito. Para sa inyong huling gawain, Desiree, maaari bang pakibasa ang panuto? Panuto, sa 5 pinili nyo, pumili kayo ng isa o 2 metodo ng pananaliksik na maaari mong gamitin sa iyong panghinaharap ng pananaliksik at ipaliwanag kung bakit ito ang inyong napiling metodo upang gamitin sa inyong pananaliksik. Maraming salamat! Para sa inyong takdang aralin, basahin ang disenyo ng pananaliksik pagkatapos magsulat ng 2 o 5 pangungusap tungkol dito upang ito'y inyong maging basihan sa susunod na talakayan.